Magluluto ako ngayon mga kahayahay ng paulam ko ngayong tanghalian sa aking tagagawa ng kubo. Doon sa last video ko, yun yung unang araw ng paggawa ng kubo namin. Ngayon siguro yung katapusan ng pagpapagawa namin. Kasi nga ay katapusan na rin ang aking budget. Baka pag mawalan tayo ng budget ay ang kasunod nun, katapusan na ng aking buhay. Ako ang magluluto ngayon ng tanghalian nila dahil si Honey Loves ay unavailable. Inutusan ko lang yung kanina bumili ng pagkain. Inutusan ko lang yun kanina pumunta sa bayan para bumili nga nitong lulutuin naming paulam sa aming tagagawa. Tapos ngayon ay tutulong daw siya doon. Mabuti na lang baga at si Baby yan. Pagkatapos kong paliguan ay masarap ulit ang tulog kaya doon mahimbing ulit ang tulog niya doon. Ito yung nabili ni Honey Loves sa bayan. Wala daw laman ang palengke. Wala daw ibang isda kundi itong tulingan na malaki. Ito. Yan, kalahati ng ulo. Tapos itong laman. Tapos mayroong buntot. Tapos isa pang laman. Ito yung nabili niya. 1 kilo daw ito ay nagkakahalaga ng 200 pesos. So, ubusin ko to ng luto. Kasi 3 ngayon ang nagagawa doon sa aking kubo. Nagdagdag ako ng isang tao para nga ikabit na yung bubong na kugon. Yung bubong ng kubo ko ay kugon. Tapos mayroon pang pinadalang bituka. Ang bituka ba to ay atay? Isasama ko to sa lulutuin kong sinigang. Sinigang ba to? O inasiman? So kukunin ko muna yung kanyang bituka, yung kanyang kinain kasi magiging mapait ito sa sabaw. Kailangan ko isa-isahin baka may apdo pang kasama. Kailangan ko tanggalin para may bituka pa dito eh. So, ito yung ulo. Lalagyan ko muna ng asin. Paglulutuin mamaya ay mas malasa na siya kasi babad na siya sa asin. Malakas na naman yung panahon dito sa amin. Malakas ang hangin kaya siguro walang nangisda. Walang ibang available na isda daw sa palengke. Ito lang. Salang tayo ng tubig. Magpapakulo ng tubig. Kailangan ko palang bilisan mga kahayahay. Tanggalan ko muna ng ulo itong okra. Para mamaya pag kinain ay walang sagabal. Kailangan ko magmadali sa pagluluto. Kasi nag-aalala ako pag gumising si Baby yan, wala. Pending ang aking trabaho. Meron ako ditong sili pang sigang 1, 2, 3, 4 na pang sigang. Tapos itong kunting luya. Atis. Ihahalo na natin ito mga kahayahay dito sa ating nakuloang tubig na hindi pa kumukulo. So, ilagay ko na. Ako ditong talong, sitaw, kangkong. Kangkong pala, kangkong. Mahirap talaga ito nagmamadali. Nagiging out of your mind and out of the world. Ilagay ko na yung isda. Unahin ang malaking ulo. Sunod ay katawan. Isa pang body. Huli ang buntot. At ang lamang loob.
Yan. Tapos paliliguan natin ang kanilang sabaw, ng sariling sabaw. Nilublob na, pinaliguan pa. Ilagay ang sinigang sa isda. Tapos ay takpan muna hanggang sa kumulo. Ayan. Pili sila kung gusto nila ulo, katawan, o buntot. At ibuhos ang sabaw. Makain na! Miduro ang pangalan. Miduro. Magkano itong kapanguna to kaya ko no? Uy, pinapanguna pa ko ng kalaban na. Itong sampit yan dati kayo ano? Awar to Ito na yung update sa aking kubo mga kahayahay. Kasalukuyan na sila ay gumagawa. Tapos nandito yung kapatid ko, si Eric. Pumunta lang yan dito para magchika at magbida-bida. Break time muna mga kahayahay kasi sila muna ay kakain ng tanghalian. Yan mga kahayahay, yung bubong ng kubo ko ay kugon. Bali nag-order ako ng 150 bigkes. Ay sabi nung aking magkakabit ng bubong ng kugon ay hindi daw kakasya. Kaya ang gagawin ay panipisin na lang ang pagkakalapat. Paninipisin na lang daw ang paglagay ng bubong na kugon para daw kakasya dito sa buong kubo. Kasi ang gagawin namin dito mga kahayahay ay lalagyan namin ng yero sa taas para ubulan mat umaraw yung kugon ay hindi masisira, hindi mabubulok ng ulan. So yung kugon ay magsisilbing parang kisame. Magbibigay lang siya ng lamig dito sa kubo namin. Ito naman mga kahayahay ay gagawin ko itong mini kitchen o yung dirty kitchen. So dito ako magluluto gamit ang kahoy uling. Nayari din sa kawayan. Kapag nayari na ito mga kahayahay, dito na kami siguro mag-i-stay, mag-i-standby. Hindi na doon sa ilalim ng aratilis ni Ate Mary. Tapos mayroon ako ditong kusina, dirty kitchen. So pwede ako makapagluto gamit ang kahoy. Nananawa na ako doon sa loob ng bahay. Ang init, magluto doon. Tapos ang gamit ay puro puro gas stove, aksaya. Ay dito, pwede dito gamitan ng uling or kahoy. Kakain muna ako mga kayahay habang tulog kasi bibiyan yan. Ito yung atay niya kanina. Oh. Sarap, malinamnam. Nandun sila 4 na lalaki sa kubo kumakain. Ako dito, kasama ko dito yung mga anak ko. Pauwi lang nilang galing school, tanghalian. Merienda mga kahayahay, kape, tsaka ito saging. Bali kakauwi lang ng aking mga nagtrabaho dito sa kubo. At ang naiwan na hindi pa umuwi si Honey Labs. Saan ka ba umuwi? Dito ako uwi. Ito, alam mo, pinagawa ko talaga tong kubo kasi ito na yung magiging bahay mo. Doon ako sa kwarto, Ay, may aircon, dito ka. Malamig yung bahay ko. Walang gastos, walang hangin. Oh. Yan, walang gastos sa electric kuryente. Yan, bali ito na yan mga kahayahay yung natapos nila. Ayan. So kalahati pa lang ng bubong na kugon ang nailagay. Kalahati pa lang yung mayroong bubong na kugon pero pwede nang tambayan tuwing hapon mga kahayahay. Pang ilang araw na itong pang ilang araw na nila itong ginawa. Bali pang Parang 10 na?
pa. Wala pang 10 days, no? Wala pang 10 days. Kasi nag-start sila noon ng last week ay tumigil sila, parang 4 days na sila noon eh. Diba? Ang buong akala ko nga, hanggang ngayon na lang sana sila. Matatapos na nila ito. Yung ano lang naman yung bubong tsaka yung frame baga ng bangko. Kasi Kasi, sandalan ako nagawa. kasi yung yung paglalagay ng kawayan, si Honey Labs na ang ipapatira ko kasi So, wala na kaming pambayad. Wala nang budget. Labor. akala ko nga hanggang ngayon na lang yung tapos nila. Ayun pala, hindi pa. Mas nauna pang natapos yung aking budget. Yung aking budget tapos na. Yung kubo ko hindi pa. Hindi pala biro yung paggawa ng mga ganito. Akala ko nga ano lang ito eh. Barya-barya lang. Hindi pala barya-barya, libo-libo din. Kalakihan din kasi. May kalakihan din. Parang bahay na to eh. Gusto ko nang mayari ito agad-agad eh kasi gusto ko na dito na mag-vlog. Mainit doon sa loob ng bahay. Saka dito maganda mag-vlog dito mahangin. Mga ilang araw mo pa ito Ay, malagyan ng kabayam. Pag ako nito, siguro isang side na yan, isang araw sa akin. Bilis ah. Bilis. Ito, ipadaan mo sa inyo ito eh. Ayan na, si Nene at si Yan. Kaya mo na yan. Alisan to. Kaya mo? Ano ka ate? Lahat yan. Aray, gusto maki-join. Nag-idlip lang. Patay mo yung aircon. Tulog. Patay mo yung aircon. Nababaw tulog mo ha? Hapon na rin eh. Kamaya na matulog. Na. Kakatulog lang nito. Wala pang 30 minutes. Nagising. Nabitin niya, nabitin. Oh, babay na ikaw mga kahayahay. Bye. Bye-bye mga kahayahay. Ganda mo na siyan yan. Abangan nyo na lang po yung kubo namin pag nayari na. Bye. Dito na kami, niyan magatambay. Hindi na kami tatambay doon sa ilalim ng aratilis ni tita. Taas ang kamay! Mabawas-bawasan yung ano man ang aircon. Oo, tuwing hapon kapag malamig, dito kami matutulog. Hindi makakalis kami sa electricity dahil sa aircon. Wala ko kung ito eh.